Anyway, tuloy. Foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Di ba? Ngayon, ang tanong kay Rodante Marcoleta, hanggang gaano ang ikakakapal o hanggang gaano ang ikakapal ng pagmumukha na itatanggi yung mga nauna mong sinabi? Di ba? Ngayon ho, mga bossing, dumako muna tayo dito kay Ombudsman Boying Remulla. Yan, yan, nagpapatong-patong na, no? Yung rule of law dyan, medyo questionable. Iffy. Kailan ma-work out yan ng Tinder? Boracay ang pinakaalam kong content. Dito ho, kung naalala niyo ho dito sa estasyon na ito, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, no? Yung talagang biglang binagsakan ng maso ni Ombudsman Boying Remulla, yung Bato de la Rosa yung biglang sabi na si Bato de la Rosa, merong merong warrant yan. Kaya hanggang ngayon hindi nagpapakita hindi naglalabas Interest yung IP lines na yan. In and out yun. In and out yan. Kasi dati, bawal. Nung dumating si President Arroyo, Macapagal Arroyo, binuhay nila. Pwede na yan. Through the efforts of yung kaibigan ni Pao. Kaibigan ni Pao mo nag-effort nun. Ito si Mike. Hindi, nag-ano muna siya. Si Mike Defensor. Madami po ba sa inyong nagtatanong o nagko-question, bakit kaya si Mike Defensor sumasama dito sa mga ito? Bakit kaya si Mike Defensor ay porsigido sa mga rally-rally? Nako, baka po siguro ito dahil doon sa mga malalaking quarry ni Mike Defensor. Mukhang matatamaan siya Kagaya din ni Chavit Singson. No? Mukhang mga makukulong Si Mike Defensor, ang dami mainit lang yun. Ay! Hindi kaya dahilan kung bakit talagang todo ang baha sa Marikina? No? Dahil doon sa mga malalaking quarry ni Mike Defensor daw? Ayan mismo, pakinggan natin si Ombudsman Boying Remulla. Maging DNR secretary yan. Ano kaya yun? Unethical kaya yun? Ano kaya ako ito I am not familiar. I am not privy to the business dealings. Marami. May DNR secretary dati. Of course, siyempre. May conflict of interest ba pag gano'n? Malamang. Para ho sa akin, ha? Yung after ka, maging secretary, kimuha ka ng... During and after. During and after? Siyempre, ayusin mo yung papeles Paano mo maayos yun? Hindi mo naman magagawa yun. Kung hindi ka na... May mga mining claim nga siya, katawi-tawi. Ganun ba? Oo. Wow. Boss Mike. Kaya pala pagpapababa sa Pangulo, ha? Hindi po si Boss Mike Cervera, ha? Si Boss Mike Defensor, bukas, nasa topic natin, si Boss Mike Cervera, no? Mukhang may kakasuhan at may pinapahagilap sa NBI. Si Boss Mike Cervera. Si Defensor, mga kababayan. Kaya pala, walang sawa doon sa pagpunta sa kalsada para mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng administrasyong Marcos, nasisilip yung mga mining niya. Yung mga quarry niya. Talagang iba Kaya talaga, yun, no? ngayon- May insider info. Yun na nga pinag-uusapan natin, Boss Ombudsman. Yung conflict of interest, dapat matignan ng... Kaya yun ang mabigat na parte Mukhang ganun din kay Chavit. Kaya lagi silang magkasama. No? ng Matindi yan. buhay ng isang government official. Kasi pagka maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho. Na kung saan ikaw yung magdidesisyon na makikinabang ka. Pero hindi, parang sinasamantala pa No, huwag ka mag-alala. Ako ang bahala dyan. Ako ang pinaka DNR secretary, etc. Ako ganito, ganyan. 'Di ba?
Ayun. Hindi, Ganun yun eh. hindi mo pwedeng, kunyari, may disqualification yan, mga 5 Hindi, years after disqualification mawala ka talaga na. dapat yan. Hindi ka Ganun pwede talaga magkaroon ng transaction with your own. Eh, dapat siya perpetual. Oh. Wala Perpetual. May ganun ba? Position. May batas Oo. may batas ba na ganun? Wala. Wala. Dapat. Kailangan mo bang i-legislate yun? O, Pero yung prinsipyo niyan, Oh. it carries over to the next generation. Ethical, Ethical consideration. saan pag naupo ka na, wala ka na dapat makialam. O ngayon, alam na ho natin mga bossing kung bakit laging nag-iingay si Depensor, ha? Alam na natin ang dahilan kung bakit ang sigaw para sa mamamayang Pilipino. Damay na naman yung mamamayang Pilipino. Yung pala pang sarili. Di ba? Pang sarili yung isinisigaw, mga bossing. Ngayon ho, puntahan lang natin saglit yung si attorney ng mga DDS, no? Si Jimmy Bondoc ho. Hindi naman daw kasi nagtatago si Bato de la Rosa, mga kababayan. Yun po. Bato ay hindi po nagtatago. Uy, nakita nyo ha? Si Bato ay hindi po nagtatago. Pakinggan nyo mga kababayan kung paano ididepensa ni attorney Jimmy Bondoc yung kanyang kliyente na si Bato de la Rosa. First trabaho yata yan, Boss Jimmy No? Ito po yata yung kauna-unahang trabaho bilang attorney ni Jimmy Bondoc. Si Bato, hindi po nagtatago. Sabi ni Kimi Barrera, hay naku, yan na naman siya. Kanta ka na lang ulit. Hindi, totoo ho. Idol ko ho ito, si Jimmy Bondoc. Sa pag-awit ho, no? Lalo na nga kapag kinakanta niyan yung Moonlight over Paris. Oh, yeah. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Di ba? Hindi siya kumanta nun. Ay, sorry. Sinabi ko pa naman, favorite ko. Anyway, game. Malamang ito, tingin ko dito, nahasa to ni Atty. Torion. Ano? Yung tipo bang mga sinasabi ni Atty. Torion na si Kibuloy ho, hindi nagtatago. No? Ginagawa niya lang yung sarili niya na hindi siya available. Tingin ko yun yung sasabihin niya. What happened? Not yet. Tadag. Tadag. Tagal. Not tadag. Ulit. Tadag. Say tagal. Tadag. Why? You wait for me? For what? No, go na there. Almost done. Ang tagal. Kapag ka nagbablog ho, lagi yan, mga kababayan. Game! O si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas. Yung pala ang ginagawa ni Bato, pinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas, mga bossing. Nadamay pa na naman tayo. Nadamay, ang galing talaga. No? Pwede.